Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking hinamak, pinagtawanan at minaliit ng isang grupo ng mayayabang na kabataan sa isang sementadong basketball court. Ang hindi nila alam, ang lalaking tinatawag nilang Lampa at Dambuhala ay nagtatago ng isang pagkakakilanlan na magpapanganga sa buong mundo. Isang dating tinitingalang atleta sa ibang bansa na may hawak ng sikretong gigising sa kanilang mga natutulog na konsensya. Ano kaya ang gagawin ng mayayabang na kabataang ito kapag nalaman nilang ang taong pinagkakaisa nila ay siya palang susi sa kanilang mga pangarap? O baka naman huli na ang lahat para humingi sila ng kapatawaran? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Sa isang maliit, ngunit sikat na barangay sa Laguna, may isang lumang basketball court na tinatawag ng mga lokal na Dunk Arena. Dito nagtitipon-tipon ang mga pinakamagagaling na manlalaro sa buong bayan. Sa lugar na ito, ang batas ay simple lang. Kung sino ang malakas, siya ang hari. Kung sino ang mahina, siya ang tagapunas ng bangko. At sa nakalipas na 2 taon, walang ibang naghahari sa court na ito kundi ang grupo ni Jade. Si Jade ay kilala sa kanyang malalim na boses, matatangkad na galamay at bilis sa pagpasa ng bola. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa kanyang labis na kayabangan. Para kay Jade, ang basketball ay hindi lang laro. Ito ay patunay na mas mataas siya kaysa sa kahit sinong mahawak ng bola sa kanilang lugar. Isang hapon, habang nag-iensayo ang grupo ni Jade, isang estranghero ang pumasok sa gate ng court. Medyo luma ang suot nitong malaking jersey na may numerong 0. May suot na makapal na headband at may bitbit na lumang baga. Ngunit ang labis na kumuha ng pansin ng lahat ay ang kanyang pangatawan. Siya ay mataba, mabigat ang bawat takbang at tila hinihingal na agad kahit naglalakad pa lamang. Ang pangalan niya ay Poypoy. Hoy Kiko, tingnan mo nga yung pumasok. Mukhang naliligaw ata tong Dambuhala na to. Akala ko ba bawal ang heavy duty na truck dito sa court natin? Oo nga Jade, parang ngayon ko lang nakita yan dito sa barangay natin. Sa laki niyan, baka isang rebound lang niya. Gumuho na itong ring. Hindi pinansin ni Poypoy ang mga bulungan at tawanan ng mga kabataan sa paligid. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa isang sulok ng bench. Inilapag ang kanyang lumang bag at kinuha ang kanyang sariling bola. Ang bolang ito ay hindi ordinaryo. Bagamat luma, makikita ang perma ng isang sikat na International League Commissioner dito. Ngunit dahil natatakpan ng dumi, walang nakapansin ito. Nagsimulang mag-shoot si Poypoy sa kabilang ring. Ang kanyang mga galaw ay sadyang ginawa niyang mabagal. Tuwing titira siya, sumasablay ang bola at minsan ay hindi man lang umaabot sa ring. Ang bawat sablay ay sinasalubong ng malalakas na tawanan mula sa grupo ni Jade. Uy taba, Poypoy ba ang pangalan mo? Narinig kong tinawag ka ng tendera sa labas. Ano bang ginagawa mo rito? Ang basketball court ay para sa may mga talento at mabilis gumalaw. Hindi para sa mga nagpapatunaw ng taba. Magandang hapon sa inyo. Nais ko lang sanang makipaglaro. Kahit ilang minuto lang. Matagal-tagal na rin kasi mula nung huli akong humawak ng bola sa maayos na korta. Narinig niyo yun? Gusto raw makipaglaro ng Dambuhala. Sige, hindi naman kami madamot. Pero alam mo naman ang patakaran dito, hindi ba? Walang libreng laro sa court ko. Kung gusto mong sumali, kailangan mong dumaan sa amin. At kapag natalo ka, kailangan mong bayaran ng soft drinks ng buong team ko sa loob ng 1 linggo. Ano, lalaban ka ba? O uuwi ka na lang at kakain ng hapunan?
Tumingin si Poypoy sa ring. Pagkatapos ay tumingin kay Jade. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, walang bakas ng takot. Ang totoo, may hawak na lihim si Poypoy. Siya ay hindi lang basta isang matabang dayuhan na napadpad sa probinsya. 3 taon ang nakalilipas. Ang tunay na pangalan niya ay umaalingaw-ngaw sa mga stadium ng Amerika at Europa bilang isa sa mga pinakamahusay na point guard na may pambihirang talento sa pagbasa ng laro. Isang matinding pinsala sa tuhod at personal na trahedya ang naglayo sa kanya sa court. Ngunit ngayon, narito siya upang magmasid para sa isang malaking proyekto na magbibigay ng scholarship sa mga karapat-dapat na kabataan. Ngunit ang ugaling ipinapakita ni Jade ay malayo sa hinahanap niya. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit ang matandang si Mang Henyo, ang tagapangalaga ng court na nakakaalam sa totoong pagkakakilanlan ni Poypoy dahil siya ang naging kontak nito sa bansa. Jade, iho, huwag mong hamunin ang taong hindi mo pa lubos na kilala. Baka magsisi ka sa uli. Ang basketball ay hindi lang sa panlabas na anyo nakikita. Manginyo, mag-asikaso ka na lang po ng mga net dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ka naman sasaktan tong kaibigan nating mataba. Bibigyan ko lang siya ng leksyon para malaman niya kung saan siya dapat lumugar. O ano Poypoy? Tatayo ka na lang ba dyan? O hahawakan mo na yung bola? Sige Jade, tatanggapin ko ang hamon mo. Isang laro lang. Kung sino ang unang makakuha ng 5 puntos, siya ang panalo. Ngunit kung ako mananalo, may isang bagay akong hihilingin sa inyo. Kahit ano pang hilingin mo, Dambuhala. Dahil alam kong hindi mangyayari yun. Kiko, maganda ka. Panoorin mo kung paano ko lalampasuhin ang matabang ito. Nagsimulang maglapitan ang mga tao sa paligid ng court. Ang balita na may isang matabang lalaki na nagamon sa pinakamagaling na manlalaro ng barangay ay mabilis na kumalat. Ang lahat ay nag-aabang sa isang madaling panalo para kay Jade. At walang sino man ang nag-aakalang ang hapong ito ang magiging simula ng isang kwentong hindi nila malilimutan habang buhay. Ang bola ay ibinigay kay Jade para sa unang posisyon. Ang laban ay opisyal nang nagsimula. Nagsimula nang mag-ingay ang paligid ng Dunk Arena. Ang mga tambay, mga bata naglalaro ng tsinelas sa gilid. At maging ang mga naglalako ng merienda ay napatigil para panoorin ang kakaibang laban na ito. Sa gitna ng court, magkatapat ang dalawang magkaibang mundo. Si Jade na may tindig ng isang mayabang na kampyon. At si Poypoy na nakatayo lang ng dahan-dahan. Tila isang tuskong pusa na nag-aabang sa tamang pagkakataon. Isang simpleng laro ng 1-on-1. Hanggang 5 puntos. Ngunit ang nakataya rito ay higit pa sa reputasyon. Ipinasa ni Poypoy ang bola kay Jade para sa checkball. Ito ang hudyat na formal nang nag-umpisa ang sagupaan. O ano Poypoy? Handa na ba yung malalaking binti mo na humabol sa akin? Huwag kang kukurap. Baka pagkadilat mo. Tapos na ang laro. Mabilis na dinala ni Jade ang bola sa kanang bahagi. Gumawa siya ng isang mabilis na crossover, isang galaw na madalas niyang gamitin para malito ang kanyang mga kalaban. Akala ng lahat ay maiiwan si Poypoy sa bilis ni Jade. Ngunit sa halip na sumunod sa bawat porma ng katawan ni Jade, nanatili lang si Poypoy sa kanyang pwesto. Nakatapak ang kanyang kaliwang paa sa tamang anggulo. Binabasa ang direksyon ng bola at hindi ang galaw ng balikat ng kalaban. Sa isip ni Poypoy, ang ganitong klase ng galaw ay pang-amateur lamang. Marami na siyang nakalabang world-class guard sa ibang bansa na mas mabilis pa sa hangin. Kaya't ang galaw ni Jade ay parang slow motion sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinili ni Poypoy na magpanggap na nahirapan. Bagya siyang lumingon sa kaliwa na nagbigay ng pagkakataon kay Jade na makalusot sa kanan. Mabilis na tumalon si Jade para sa isang layup at pumasok ang bola. Ang unang puntos ay napunta sa mayabang na leader. Yan ang lodi namin.
Walang kahirap-hirap. Isang hakbang lang, iwan agad ang dambuhala. Dagdagan mo pa, Jade. Sumisigaw na sabi ni Kiko. Isang puntos na, taba. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang sumuko ka na ngayon para hindi ka masyadong mapagod. Baka hingalin ka ng gusto. Wala pa namang ambulansya rito sa malapit. Magandang pasok mo, Jade. Mabilis ka nga. Pero ang basketball ay hindi lang tungkol sa unang puntos. Tingnan natin sa mga susunod. Ngayon naman ay si Poypoy ang may hawak ng bola. Ito ang pagkakataon na hinihintay ng mga nanonood para makita kung may itatago ba talagang galing ang matabang estranghero. Dinala ni Poypoy ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang pagtalbog ng bola ay mababa, napaka-istrikto at protektado ng kanyang malaking katawan. Lumapit si Jade at dinalawahan ang depensa. Idinikit ang kanyang katawan kay Poypoy para itulak ito palabas ng court. Ngunit laking gulat ni Jade nang maramdaman niya ang bigat at tibay ng pundasyon ni Poypoy. Para siyang sumangga sa isang pader na semento. Hindi man lang natinag si Poypoy sa tulak ni Jade. Sa isang iglap, nang hindi tumitingin sa ring, gumawa si Poypoy ng isang maliit na hookshot. Isang lumang estilo ng pagtira na madalas gamitin ng mga tradisyonal na sentro. Ang bola ay umikot sa ere sa isang mataas na arko at suwak na suwak sa net nang hindi man lang sumasayad sa bakal. Dahil sa puntos na iyon, patas na ang laban. Napatahimik ang ilang manonood. Ang tirang iyon ay simple, ngunit nangangailangan ng napakatinding kontrol at kalkulasyon. Sabi ko sa iyo, Jade, huwag mong susukatin ang lalim ng dagat gamit ang isang maikling kawayan. Tsamba. Isang malaking tsamba lang yun, Poypoy. Tinapon mo lang ang bola. Pumasok pa. Tingnan natin kung makakaulit ka pa. Ikinasa muli ang bola. Sa pagkakataong ito, mas naging seryoso si Jade. Hindi niya nagustuhan na nakapuntos ang isang taong tinatawag niyang lampas sa harap ng kanyang mga kaibigan. Mabilis niyang kinuha ang bola, nag-drive sa kaliwa at gumawa ng isang biglaang paghinto para sa isang step back jumper. Mataas ang talo ni Jade. At dahil mas matangkad ang kanyang tindig kaysa sa lapad ni Poypoy, kampante siyang papasok ang bola. Ngunit bago pa man mailabas ni Jade ang bola sa kanyang mga daliri, naramdaman niya ang isang malaking anino na tumapik sa kanyang paningin. Si Poypoy ay hindi tumalo ng mataas, ngunit ang kanyang timing ay perpekto. Ang kanyang malaking kanang kamay ay eksaktong nakatapat sa anggulo ng bola. Supalpal. Isang malakas na block ang ginawa ni Poypoy na nagpadikit ng bola sa simyento at tumalbog palabas ng court. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mawala ng balanse si Jade at mapaupo sa sahig ng court. Ang buong dunk arena ay napasinghap. Walang sino man ang nakagawa ng ganong klaseng supalpal kay Jade sa loob ng mahabang panahon. Anong klaseng depensa yun? Tinulak mo ako! Paul yun! Manginyo! Nakita mo ba yun? Paul yun! Malinis ang pagbaba ng kamay ko, Jade. Bolang tinamaan ko, hindi ang braso mo. Kung gusto mong maging mahusay na manlalaro, kailangan mong matutunang tanggapin kapag naunahan ka sa pwesto. Lalong uminit ang tensyon sa loob ng court. Ang mga kaibigan ni Jade ay hindi na makasigaw dahil nakikita nilang unti-unting nawawala sa focus ang kanilang leader. Si Jade, na sanay na laging pinupuri at kinatatakutan, ay nakakaramdam na ngayon ng kakaibang takot at labis na kahihiyan. Ngunit ang hindi alam ni Jade, ang bawat galaw niya ay bahagi ng isang malaking pagsusulit. Si Poypoy sa likod ng kanyang patsuit at mabigat na anyo ay lihim na sinusuri ang karakter ni Jade. Nais niyang makita kung hanggang saan ang hangganan ng kayabangan ng kabataang ito at kung may pag-asa pa ba itong magbago kapag hinarap na sa totoong kalidad ng laro. Dahil ang scholarship na dala ni Poypoy mula sa International Sport Foundation ay hindi para sa pinakamagaling lang mag-shoot. Ito ay para sa may tamang disiplina at pusong matuto. At sa ngayon, bagsak si Jade sa aspetong iyon. Hindi pa tapos ang laban, mataba. Akala mo ba nakuha mo ng laro? Ngayon mo makikita.
ang totoong laro ng isang hari sa court na to. Ipinasa ni Jade ang bola para sa ikatlong posisyon. Ang score ay isa-isa pa rin. Ngunit ang laro ay hindi na basta laro lamang. Ito ay naging isang personal na labanan para kay Jade na protektahan ang kanyang huwad na korona. Ano kaya ang susunod na gagawin ni Jade para makabawi? At hanggang kailan itatago ni Poy Poy ang kanyang totoong bilis at lakas bago tuluyang gulatin ang lahat? Umiinit ang sikat ng araw, ngunit mas mainit ang tensyon sa loob ng Dunk Arena. Ang score ay nananatiling isa-isa. Pero ang hangin sa paligid ay tila mapuputol sa sobrang bigat. Ang mga manonood na dati ay nagtatawanan, ngayon ay seryoso nang nakatitig sa bawat galaw ng dalawang manlalaro. Nakita nila kung paano sinupalpal na matabang estranghero ang pambato ng kanilang barangay. Para kay Jade, hindi lang ito simpleng laro. Ito ay usapin ng kanyang reputasyon. Kung matatalo siya sa isang taong tinawag niyang lampa, hindi na siya makakapaghari-harian sa court na ito. Ipinasa muli ni Jade ang bola kay Poy Poy para sa check ball. Ang mukha ni Jade ay seryoso. Walang bakas ng ngiti at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng bawat pagkakataon na makabawi. Tsamba lang yung block mo kanina, taba. Ngayon, titingnan natin kung makakahabol ka pa sa susunod kong galaw. Dito sa court ko, walang puwang ang mababagal. Mabilis na dinala ni Jade ang bola sa kaliwa. Pagkatapos ay biglang nag-crossover pabalik sa kanan. Napakabilis ng kanyang unang akbang. Ngunit si Poy Poy, gamit ang kanyang malawak na karanasan sa pagbasa ng katawan ng manlalaro, ay nakapwesto na agad sa dadaanan ni Jade. Nang makita ni Jade na hindi niya maiiwanan si Poy Poy gamit ang bilis, gumawa siya ng isang marming taktika. Habang umaabante, itinulak ni Jade ang kanyang siko sa tagiliran ni Poy Poy. Isang patagong physical contact na madalas ginagawa sa mga palarong kalye para mawala ng balanse ang nagbabantay. Sa bigat ng katawan ni Poy Poy, hindi siya natumba. Ngunit sapat ang tulak na iyon para makalikha si Jade ng espasyo. Tumalon si Jade at binitawan ang isang mid-range shot. Swak. Pumasok ang bola. 2 na ang puntos ni Jade, habang isa pa rin kay Poy Poy. Ayan na! Ayan ang leader namin! Walang makakapigil! Kahit gaano ka pa kalaki, taba, points pa rin ang binibilang dito! Tumingin si Mang Henyo kay Poy Poy. Baka sa mukha ng matanda ang pag-aalala dahil sa nakita niya ang patagong siko ni Jade. Naisa nang pumito ng matanda, ngunit suminya si Poy Poy gamit ang kanyang kamay na wag na. Kalmado lang si Poy Poy habang hinahawakan ang kanyang tagiliran. Sa ibang bansa, sa mga professional na liga, mas matitindi pa rito ang pisikalang nararanasan niya. Kaya ang siko ni Jade ay parang kagat lang ng lamok para sa kanya. Ngunit ang mas ikinalulungkot ni Poy Poy ay ang kawalan ng sportsmanship ng kabataang ito. Ngayon, posisyon naman ni Poy Poy. Ipinasa niya ang bola kay Jade para i-check. At nang makuha niya ito pabalik, nanatili lang siyang nakatayo sa labas ng 3-point line. Oh, bakit nakatayo ka lang dyan? Napagod ka na ba agad? Kung gusto mo, magpahinga ka muna. Baka atakihin ka sa puso dyan sa court. Jade, ang basketball ay hindi laro ng galit. Kapag pinairal mo ang emosyon mo, dyan ka magsisimulang magkamali. Ang tunay na mahusay, ginagamit ang utak, hindi ang siko. Bago pa man makasagot si Jade, gumawa si Poy Poy ng isang pambihirang galaw. Nang hindi man lang tumitingin sa ring at nasa malayong distansya, itinaas niya ang bola gamit ang isang kamay, isang nulok perimeter shot. Ang porma ng kanyang pagtira ay napakalinis. Ang siko ay saktong nakaanggulo. Ang pulso ay may perpektong follow through na tanging mga elite NBA players lamang ang nakakagawa. Ang bola ay lumipad ng mataas, umikot sa ere at diretsyong pumasok sa net nang hindi man lang humahawak sa bakal o sa board. Isang napakalinis
na swish. Dahil doon ay patas na naman ang laban. Ang mga tao sa paligid ay napanganga. Ang tirang iyon ay hindi basta-basta tiyamba. Ganoon kalayo ang distansya at napakalinis ng pasok. Nagsimula na magbulungan ang mga matatandang nanonood sa gilid. Pre, nakita mo yung forma ng tira niya? Parang yung mga napapanood ko sa television tuwing international games. Hindi basta manlalaro ang matabang yan. Sabi ng isang manonood. Naramdaman ni Jade ang malamig na pawis na pumatak mula sa kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang matabang lalaki ay may ganoong klaseng katumpakan sa pagtira. Lalong nadagdagan ng ingay sa kanyang isipan at ang kanyang kumpiyansa ay unti-unti nang nagiging takot. Pero dahil sa kanyang labis na kayabangan, pinilit niyang itago ito sa pamamagitan ng mas agresibong pananalita. Ikinasa muli ang bola para sa ikalimang posisyon. Hawak ni Jade ang bola. Sa pagkakataong ito, determinadong mag-shoot si Jade mula sa labas. Gusto niyang patunayan na kaya niya ring gawin ang ginawa ni Poypoy. Gumawa si Jade ng isang mabilis na peking galaw sa kanan. Pagkatapos ay tumalon para sa isang 3-point shot. Ngunit bago pa man niya mabitawan ng bola, naramdaman niya ang presensya ni Poypoy na nakatayo na naman sa kanyang harapan. Hindi tumalon si Poypoy, ngunit ang kanyang malaking katawan at nakataas na mga kamay ay sapat na para harangan ang paningin ni Jade sa ring. Dahil sa takot na masupalpal muli, binago ni Jade ang anggulo ng kanyang tira habang nasa ere. Ang resulta, sumablay ang bola. Tumama sa gilid ng board at tumalbog ng malayo. Mabilis na nakuha ni Poypoy ang rebound bago pa man makalapit si Kiko o ang ibang kasamahan ni Jade. Hawak na naman ni Poypoy ang bola para sa pagkakataong makuha ang pangatlong puntos. Bantayan nyo. Kiko, tulungan mo ako. Huwag nyo siyang hayaang makatira. Jade, 1-on-1 ang laban nyo. Bawal kaming sumali sa korta. Jade, kapag ang isang hari ay humingi na ng tulong sa kanyang mga tauhan sa isang patas na laban, ibig sabihin lang yun, alam na ng hari na bagsak na ang kanyang kaharian. Ang mga salitang iyon ni Poypoy ay parang isang matalim na palaso na sumaksak sa garbo ni Jade. Sa bawat segundo na lumilipas, unti-unting napatutunayan na ang matabang estrangherong ito ay may hawak na kakayahan na malayo sa inaasahan ng lahat. Handa na si Poypoy na itira ang bola para sa ikatlong puntos. At ang susunod na mangyayari ang magdadala sa laban na ito sa isang antas na hindi malilimutan ng buong barangay. Tahimik ang buong dunk arena habang hawak ni Poypoy ang bola sa labas ng 3-point line. Ang score ay 2-2. Ang bawat tao sa paligid ay nakatitig na lamang. Tila nakalimutan na ang kanilang mga ginagawa bago magsimula ang laban na ito. Si Jade, na dating mayabang, nakataas ang noo at malalim ang boses sa panglalait, ngayon ay hingal na. Ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong galit at kalituan. Hindi niya matanggap ng isang dambuhalang lalaki na sa tingin niya ay mabagal ay nagagawang kontrolin ang buong court nang hindi man lang pinagpapawisan ng gusto. Ipinatalbog ni Poypoy ang bola ng dahan-dahan. Ang tunog nito ay tila tibok ng puso ng isang natatakot na kaharian. Jade, magpatuloy tayo. 2 puntos pa ang kailangan para matapos ang larong ito. Ipakita mo sa akin ang sinasabi mong laro ng isang hari. Huwag kang mayabang, Poypoy. Nakachamba ka lang sa mga tira mo. Tingnan natin kung makakalusot ka pa. Sa depensa ko ngayon, hindi kita hayaang makatapak sa ilalim ng ring. Mabilis na lumapit si Jade at idinikit ang kanyang depensa. Sa pagkakataong ito, ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas para harangan si Poypoy. Ngunit si Poypoy ay hindi gumamit ng bilis. Sa halip, ginamit niya ang tinatawag sa basketball na post-up game. Isang sining kung saan ang likod ng manlalaro
ay nakaharap sa ring habang dahan-dahang itinutulak ang kalaban gamit ang bigat ng katawan. Sa bawat pag-atras ni Poypoy, nararamdaman ni Jade ang tila isang dambuhalang alon na pilit siyang itinataboy. Kahit anong higpit ng kapit ng kanyang sapatos sa semyento, napopersa si Jade na dahan-dahang madaos-dos pa atras. Nang umabot na sila sa saktong distansya malapit sa shaded area, gumawa si Poypoy ng isang mabilis na pag-ikot sa kaliwa. Isang dream shake na pinasikat ng mga maalamat na sentro sa ibang bansa. Nalito si Jade. Akala niya ay doon iikot si Poypoy kaya tumalon siya ng mataas para sumupalpal. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata sa ere, nakita niyang nanatili lang si Poypoy sa simyento. May hawak na malawak na ngiti at nag-antay lang na bumaba ang katawan ni Jade. Nang lumapag si Jade sa sahig, tsaka pa lamang dahan-dahang itinira ni Poypoy ang bola gamit ang isang malinis na finger roll. Suwak. 3 puntos na para kay Poypoy, habang 2 pa rin kay Jade. Grabe! Iba yung galaw na yun! Pang-professional na liga yun ah! Nabaliw si Jade sa forma! Sumisigaw na sabi ng isang manonood. Jade, mukhang hindi natin kaya tong isang ito. Iba ang galaw niya pre. Parang matagal na siyang naglalaro sa matataas na liga. Tumahimik ka Keiko. Walang susuko dito. 1 puntos lang ang lamang niya. Kaya ko pa tong baligtarin. Ikinasamuli ang bola. Posisyon ni Jade. Alam ni Jade na kapag nagkamali pa siya sa pagkakataong ito, mapupunta kay Poypoy ang bola para sa huling puntos. Dahil sa matinding pressure at takot na mapahiya sa sariling teritoryo, tuluyan nang nawala ang disiplina ni Jade. Nang makuha niya ang bola, mabilis siyang tumakbo patungo sa ring ng walang direksyon. Hindi na siya nag-isip ng forma o diskarte. Ang tanging nasa isip na lang niya ay ang makapuntos sa kahit anong paraan. Nang makita niyang nakatayo si Poypoy sa kanyang dadaanan, salip na umiwas o pumasa, pilit na ibinangga ni Jade ang kanyang buong katawan kay Poypoy. Isang malinaw na offensive foul o charging sa larong basketball. Ang impact ng pagbangga ni Jade kay Poypoy ay malakas. Ngunit salip na matumba si Poypoy, si Jade ang tumalbog pa atras dahil sa tibay ng pundasyon ng matabang estranghero. Nabitawan ni Jade ang bola. At muli, gumulong ito ng dahan-dahan patungo sa mga kamay ni Poypoy. Naupo si Jade sa sahig. Hawak ang kanyang balikat na sumakit sa pagbangga sa matigas na katawan ni Poypoy. Tumingin siya sa itaas at doon niya nakita ang isang eksena na nagpabago sa takbo ng kanyang pag-iisip. Si Poypoy nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang bola sa kanyang kaliwang kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jade na ang headband ni Poypoy ay bagyang naalis. At sa ilalim ng malaking jersey nito, may nakikitang mga strap na hindi karaniwan sa katawan ng isang matabang tao. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang mukha ni Poypoy. Walang bakas ng pagod, walang bakas ng galit, kundi isang seryosong tingin ng isang gurong nagbibigay ng huling babala sa kanyang estudyante. Ang basketball, hindi laro ng kung sino ang mas matigas ang balikat, Jade. Kapag ginamit mo ang galit para manakit ng kapwa mo sa loob ng korta, ibig sabihin yun, hindi mo itinuturing na sining ang larong ito. Tumayo ka dyan! Huwag mo kong pangaralan, Poypoy. Hindi ko kailangan ng tulong mo. May 1 pang puntos para matapos ang laro. Ipakita mo ng huling tira mo. Ngumiti si Poypoy ng bagya. Isang ngiti na may kasamang misteryo at lungkot. Alam ni Poypoy na dumating na ang tamang sandali para tapusin ang laban na ito at ipakita ang tunay na dahilan kung bakit siya napadpad sa maliit na barangay na ito. Hawak niya ang bola para sa huling posisyon. Ang score ay 3-2. At ang susunod na tira ni Poypoy ang magiging huling hakbang bago tuluyang mabuksan ng isang malaking sikreto na magpapaiyak at magpapabago sa buhay ng mga kabatahang ito habang buhay. Ang score ay 3 para kay Poypoy at 2 naman para kay Jade. Hawak ni Poypoy ang bola para sa huling posisyon.
Ang buong dunk arena ay napuno ng katahimikan na tila ba bawat isa ay natatakot huminga. Ang hangin ay napakabigat. Alam ng lahat na ang susunod na tira ng matabang estranghero ay maaaring maging huling pako sa kabaong ng kayabangan ni Jade. Hinarap ni Poypoy si Jade. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa tindig ni Poypoy. Ang kanyang mga binti na mukhang mabigat kanina ay biglang naging matataga. Ang kanyang mga mata ay nagbago ng tingin. Isang matalas at nakatutok na paningin na tanging ang mga taong nakatapak na sa pinakamataas na antas ng palakasan sa buong mundo ang nakakapagpakita. Itira mo na, Poypoy. Tapusin mo na tong laro. Ipinatalbog ni Poypoy ang bola ng 3 beses. Sa ikatlong pagtalbog, gumawa siya ng isang napakabilis na galaw na hindi akalain ng lahat na magagawa ng isang matabang katawan. Sa isang iglap, dinala niya ang bola sa kanan. Gumawa ng mabilis na pag-ikot at sa pamamagitan ng isang pambihirang fade-away jumper, tumalon siya paatras habang itinataas ang bola sa ere. Ang kanyang katawan ay tila lumutang sa hangin. Napakataas ng kanyang talon. Malayo sa normal na abilidad ng isang ordinaryong tao. Ang bola ay lumipad sa isang perpektong arko. Umiikot habang tinatahak ang daan patungo sa ring. Suwabe. Pumasok ang bola nang hindi man lang humahawak sa bakal. 4 na puntos. Dahil sa ganda at linis ng laro, ayon sa patakaran ng kanilang pustahan, ang 4 na sunod-sunod na puntos na may ganoong kalidad ay sapat na para ideklara ang isang malinis na panalo. Tapos na ang laro. Si Poypoy ang nagwagi. Dahil doon, ang buong court ay napasigaw sa gulat. Walang nakapagsalita sa grupo ni Jade. Si Jade naman ay napaload sa simyento. Nakatitig sa sahig, tuluyang gumuho ang kanyang mundo at ang kayabangan na kanyang pinag-ingatan sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kwento ay hindi pa dito nagtatapos. Dahil ang pinakamalaking twist ay ngayon pa lamang magsisimula. Naglakad si Poypoy patungo sa kanyang lumang bag. Sa harap ng lahat ng manunood, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay sa kanyang leeg. May hinila siyang isang cipher sa likod ng kanyang malaking jersey. Laking gulat ng lahat nang makita nilang ang makapal at matabang balat sa kanyang katawan ay nagsimulang matanggal. Ito ay hindi totoong taba. Ito ay isang special na high-tech patsuit. Isang kasuotan na ginagamit sa mga pelikula at mga social experiment para magmukhang mataba ang isang tao. Sa ilalim ng makapal na suit na iyon, lumabas ang isang matangkad, maskulado at may napakagandang hubog ng katawan na atleta. Kasabay nito, tinanggal niya ang kanyang makapal na headband at piloka. Nang mahugasan niya ang kanyang muka gamit ang tubig mula sa kanyang bag, isang pamilyar na muka ang narekognisa ng isang lalaki sa likod na may hawak na cellphone. Diyos ko, siya nga. Siya si Coach Tyler Santos, ang dating Pilipino-Amerikanong point guard na naglaro sa International Basketball League at naging MVP sa Europe 5 taon nang nakakalipas. Siya yung sikat na international sport vlogger na may 20 milyong subscribers sa buong mundo, sabi ng isang manonood. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang pangalang Tyler Santos ay isang alamat sa mundo ng basketball. Siya ang lalaking kilala sa pagtulong sa mga mahihirap na komunidad sa iba't ibang bansa pagkatapos niyang magretiro dahil sa pinsala sa tuhod. Lumapit si Coach Tyler o ang dating kilala bilang si Poypoy kay Jade na kasalukuyan pa ring nakaluhod at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Kasabay nito, pumasok sa loob ng court ang 2 lalaki na may bitbit na malalaking video camera. Ang production team ni Coach Tyler na kanina pa pala patagong nagre-record mula sa isang lumang van sa labas ng court. Tumayo ka dyan, Jade. Huwag kang maya sa pagkatalo mo ngayon. Ang nararapat mong ikaya ay kung paano mo tratuhin ang mga taong sa tingin mo ay mas mahina sa'yo. Coach Tyler, kayo po pala yan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Akala ko po kasi...
Akala mo'y isa lang akong matabang dayo na maaari mong tapakan at pagtawanan para magmukha kang malakas sa harap ng mga kaibigan mo. Jade, napadpad ako rito sa barangay ninyo dahil nakita ko mga lumang video mo na ipinadala sa akin ni Mang Henyo. May talento ka, malaki ang potensyal mo na maging isang professional na manlalaro at makakuha ng scholarship sa ibang bansa sa ilalim ng aking foundation. Nagulat si Jade sa narinig. Tumingin siya kay Mang Henyo na ngayon ay nakangiti na sa gilid ng court. Ngunit ang talento na walang karakter at disiplina ay walang kwenta sa malalaking liga. Sa ibang bansa, kapag nakita ng mga scouts na ganyan ang ugali mo, na nananakit ka ng kapwa at nagpapakita ka ng kawalan ng respeto, hindi ka tatanggapin kahit ikaw pang pinakamagaling mag-shoot. Ang tunay na kampiyon ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming puntos ang kaya niyang gawin, kundi sa kung paano niya itinataas ang moral ng mga tao sa paligid niya. Nanatiling tahimik ang buong dunk arena. Ang mga kaibigan ni Jade na sina Keiko at ang iba pa ay napayoko rin. Napagtanto ang kanilang sariling mga pagkakamali sa pagtolerate sa kayabangan ng kanilang leader. Inilagay ni Coach Tyler ang kanyang kamay sa balikat ni Jade. Ang proyektong ginagawa ko ngayon ay isang undercover social experiment para sa aking global channel upang ipakita sa buong mundo kung anong klaseng ugali mayroon ng mga kabataang manlalaro ngayon. Bagsak ka sa unang bahagi ng subok, Jade. Ngunit naniniwala ako sa second chance. Ang scholarship at ang tulong para sa pamilya mo ay nakahanda pa rin. Ngunit sa isang kondisyon. Ano po yun, Coach? Gagawin ko po ang lahat. Magbago lang ang tingin niyo sa akin. Patawad po talaga. Mula sa araw na ito, ikaw at ang buong team mo ang magiging tagalinis at tagaturo ng mga batang maliliit dito sa court tuwing Sabado at Linggo. Kailangan kong makita na natutunan mo ng ibaba ang puso mo sa lupa. Kapag nakita kong pagbabago sa iyo sa loob ng 3 buwan, ako mismo magdadala sa iyo sa Maynila para sa iyong formal na training. Deal? Deal po, Coach. Maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon. Pangako po, hindi ko na po kayo bibiguin at hindi ko na muling mamaliitin ang kahit sinong papasok sa court na ito. Nagsimulang pumalakpak si Mang Henyo na sinundan ng buong barangay. Ang hapon na iyon na nagsimula sa hamunan at kayabangan ay nagtapos sa isang napakalaking leksyon na hindi malilimutan ng mga kabataan sa Laguna. Natutunan nila na ang bawat tao, anuman ang palabas na anyo, ay may kwentong isinasalaysay at may kakayahang magturo sa atin ng leksyon sa buhay. Ang tunay na kampyon ay hindi sinusukat sa galing ng kanyang mga kamay o sa taas ng kanyang lipad, kundi sa kababaang loob ng kanyang puso. Ipinapaalala ng kwento ni Popoy at Jade na ang panlabas na anyo ay madalas mapanlinlang. Kaya't kailanman ay huwag nating mamaliitin o hahamakin ng ating kapwa. Ang talento na walang disiplina, respeto at magandang karakter ay walang kwenta at madaling gumuho. Ang tunay na lakas ay ginagamit para umakay at magsilbing inspirasyon sa iba, hindi para magari-arian at magmataas sa mundong umiikot para sa lahat. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.